kaya minabuto nilang magtanong kung kani-kanino. Tinawagan namin yung mga office mate niya, yung mga kaklase niya dati, kaibigan niya. Baka nga na isinama sa dito. Pero ang sabi ng kasamahan niya, nakauwi na raw. Eh di nagtataka kami bakit wala pa. Nagdesisyon ng mag-asawang Reynaldo at Estelita na hintayin ang kanilang anak sa may labasan. Subalit, Pagdating namin dyan sa labas ng iskinita, nabili kami dahil may isang kotseng kulay puti na nakaharang. Nag-aatras abante siya, para bang sinasadya niyang harangan kami para hindi kami makalampas. Nung medyo mabante siya ng konti, nakakita ako ng tiyang sa likuran, dumiretso ko, naglakad kami. matagal-tagal rin sila naghintay doon, pero talagang hindi dumating si Rachel. Kaya naman, bumalik na sila sa kanilang bahay. Pero dahil sa hindi talaga mapakali itong mag-asawa, naisipan na mga ito na i-report sa pulisya ang tungkol sa hindi pag-uwi ng kanilang anak. Magpapablatter ako dahil yung anak ko hindi pa siya umuwi. Eh sabi niya, baka ko siya naandun lang yung punta. Tinawag niya yung dalawang polis at sabi sa akin, hayaan niya misis aking sosonahin yung lugar na yun. So nung sinabi niya ganun, natuwa naman ako. Mag-a-action yung polis na yun. Matapos magpa-blatter, Text mo nga si Renzel. Reynaldo at Aling Estelita ang paghanap sa kanilang anak. Lahat ng ospital, mula Montalban hanggang Marikina. Isa-isa namin, pati yung bayaw ko, tumulong na rin. Talagang walang nakarecord na aksidente na walang pangalan. Inumaga na sa paghanap kay Rachel ang mag-asawang paborito, pero nabigo silang makita ang dalagang anak. Nang pauwi na sila sa kanilang bahay sa barangay Gitnang Uno sa